So again, my name is Mentor Jen Tenedero Montano. Yan. So married na po tayo. And once again, it is definitely an honor po para po sa akin na ma-invite po ng isang malaking team na rin po dito po sa IM Worldwide, no? And tama po kayo, I am a former BPO employee or call center agent po. May kilala po kayong call center agent or baka ikaw mismo nagtrabaho na sa BPO. Can you type 2 po? Yan, para at least alam ko lang, meron dito si Mentor Ronald from call center industry. Meron pa po ba? Yan, para at least si Mentor Steph at saka si Mentor Dennis. Yan. Anak ko po, meron din. Alright. So, sige po, si Mentor Jen po, I am a former BPO employee. So, alam niyo naman po ang buhay ng isang empleyado, no? But before that, ang pangarap ko talaga maging architect. Maging architect. Oo. However, sa hirap ng buhay, si Mentor Jen kasi hindi naman ako galing sa isang mayamang pong pamilya. Pangatlo po ako sa 6 na magkakapatid. No? Ang tatay ko po is a tricycle driver. My mother is a plain housewife. So, nangarap ako maging architect. However, gamit pa lang ng isang architecture student, mamumulubi na po ang nanay at tatay ko. So, ano na lang po natin. Email na lang po. Okay, thank you so much. Okay, so yun po yung naging work po ni Mentor Jen before ko po ma-meet po si IM Worldwide. And the typical experience, di ba, ng isang empleyado na experience mo dyan. Kasi ako po, I'm from Bulacan. So, nagtrabaho po ako niyan at the age of 19 years old sa Makati. So, alam mo yun, nene ka, mahiyain, tapos yun bang wala kang alam sa Manila kasi probinsya, Bulacan di ba? Tapos biglang na-expose ka sa Makati. So, yung bang sitwasyon na ikaw sasakay ka ng bus from Bulacan going to Manila. So, sino dito naka-experience, no? Yung babae ka, tapos pag sumakay ka ng bus, lahat ng lalaki natutulog na. Sino naka-experience nun? Pag sumakay ka ng bus, automatic ang mga lalaki nakakatulog. Kasi bakit? Walang gustong magpaupo. Tama ba? Walang gustong magpaupo So, in-experience na Mentor Jen from Bulacan to Manila, nakasabit lang talaga ako, mens. Oo, pag huminto ang bus, pumreno, may susundot sa likod mo. Di ba? Tapos pag pumreno ulit, may susundot ulit na naman. So ano kaya yung sumusundot sa atin? So na-experience natin yan, di ba? Babae ka, tapos sa dami ng pasahero, hindi mo na ma-distinguish kung sino yung humahawak sa binti mo, yung mga ganyan, sa legs mo, ganun. So ang hirap, na-experience ko po yun. Tapos from Manila, nakabas ka, bababa ka doon, sasakay ka pa ulit ng LRT, MRT. Sasakay ka pa noon. O sino naka-experience nung fresh ka na sasakay sa LRT, tapos lalabas kang mandirigma na. Mandirigma ka ng lalabas. Kasi bakit? Ano yan balyahan doon di ba? Kahit hindi mo gustuhin na makapasok sa loob, kusa kang ipapasok ng mga tao sa loob. Kasi alam mo yun, magiging lalaki ka talaga pag ikaw nakakasakay talaga ng LRT, MRT. Lalo na pag rush hour. So experience yan ni Mentor Jen. Tapos, magbaba mo ng LRT, sasakay ka pa ulit ng isang bus, papunta naman sa sentro ng Makati. Kasi sa Makati, hindi naman ubra doon yung mga public transport doon sa mismong sentro. Kailangan talaga meron kang sariling doon, may private vehicle ka. So, si Mentor Jen po, lalakad pa ulit yan. Actually, hindi lalakad, tatakbo pa ulit yan. Makikitakbo ka sa mga kapwa mo pasahero, di ba? Hahabulin mo yung mga bus to the point na nandun ka na sa pinto nakasabit. Correct? Nakasabit ka na dun sa pinto. Tapos habang nakasabit ka doon, alam mo yung pag-angat mo ng ulo mo, merong bruskong lalaki na nakaganon din sa'yo. Nakaganon din sa'yo at maaamoy mo, ang buong polusyon ng EDSA. Amoy jackfruit yung lalaki. Alam niyo na ibig kong sabihin. Di ba? Amoy jackfruit. So sabi ko, ang hirap, ang hirap. Diba? Tapos bababa ka pa, takbo ka pa ulit papuntang sentro ng Makati. So na-experience ko yung
naghahabol ka ng oras kasi kailangan 5 a.m. makaalis ka na ng Bulacan, 9 a.m. kailangan mong mag-time in sa office mo. Tapos habang naghahabol ka ng oras, wala ka ng time na kumain, mag-almusal. So makikita mo doon sa mga gilid-gilid papunta ng Makati, meron diyang mga nagtitinda ng taho, nagtitinda ng nilagang saging, nilagang kamote. So bibili ka na doon, tapos habang tumatakbo, umangat-ngat ka na papunta ng office sa sentro ng Makati. So yun yung mga buhay na na-experience po ni Mentor Jen. There was even a point na, di ba, laging pagbaha sa Makati, pagbaha dyan, uso yung mga styrofoam boy. Alam mo yung sasakay ka sa styro, itatawid ka nila. Kasi sa baha, doon ka isasakay nila para lumulutang ka sa baha. So yung mga ganong ganap ba, ngayon sabi ko, hindi ubrat na ganito. Kasi ako, galing na ako sa isang mahirap na pamilya, tapos na-witness ko talaga yung buhay. So sabi ko, hindi ubra na ganito lang tayo. Until such time na na-meet ko po si I Am Worldwide through my mentor. Direct mentor ko po si Mentor Michelle Santos, sawa po ni Mentor Marlon. Ngayon, kami po ni Mentor Mitch, magkaklase po kami nung high school. As in, kilala ko po talaga siya, alam ko po yung buhay niya, nakakapunta po ako sa bahay nila. So si Mentor Mitch po, ang sistema rin niya, pag wala silang pambayad ng upa, ay papalayasin, mag-uupa na naman, ganun. So, hirap din sa buhay. So, sabi ko, nung na-meet ko po si I Am Worldwide, meron pong post nun si Mentor Mitch sa Facebook. Sabi niya doon, who wants a free travel to Korea? Yan. So, sino po gusto ng libreng travel? Di ba, libreng milk tea nga lang, o turo-turo, fishball, gusto na natin eh, tama? So how much more yung libreng travel? So sabi ko, sis, wala pa yung mentor-mentor, sis pa lang, sabi ko, sis, ano itong ginagawa mo? Ano tong libreng travel na to? Ay, si Mentor Mitch, ganun ka-aggressive sa prospecting mentors. Tinawagan ako kaagad. Walang ano-ano, tawag ka agad siya sa messenger call. Sabi niya, sis, ganito to, business to, ganyan, 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 ganyan. O meet up tayo. So eto na nga, makikipag-meet up na ako. However, meron pong humadlang. Meron po akong boyfriend na negative. Alam niyo na itsura ng negative. Okay? This is Mentor Ray Montano. So mag-boyfriend-girlfriend pa lang po kami niyan. Sabi ko sa kanya, imimit ko si Mitch. Meron siyang business na ipe-present sa akin, ganyan. Tapos sabi sa akin ni Mentor Ray, ay nako, tingnan mo, pag uwi mo, maghanap ka ng mautangan. Gumanon talaga si Mentor Ray Meds. Maghanap ka ng mautangan. Networking yan. Mahina loob mo, hindi mo kaya yan. Mahiyain ka. Lahat na ng pang-negative ginawa niya para lang hindi ako tumuloy dun sa meet-up na yun. Pero sabi ko, okay lang, kumbaga, high school friends, classmate, banding-banding ba kasi ang tagal namin din nagkita. So, edi eto na nga, nakipag-meet up ako. So, and to make the long story short, napresentan ako ng IBP, sabi ko, ang ganda ng negosyo. Pag uwi ko, eto na. Naganap na ako ng mautangan. Sabi ni Mentor Ray sa akin, di ba? Tama ako sa iyo eh. Pag uwi mo, maghanap ka ng mautangan, hindi nga siya nagkamali. Pero ako, ang ginawa ko noon, ginawan ko po ng paraan. Kasi sabi ko sa kanya, kung ikaw wala kang pangarap, ako may pangarap ako. Itutuloy ko to. Ayun, 2 weeks po kaming hindi nagpansinan. 2 weeks kaming nag-LTU. Walang pansinan talaga. However, sinimulan po natin yung business. Meron akong cellphone po noon, Cherry Mobile, Flare S, lumang unit na po yun. Tapos, nangutang po ako sa anak ng pastor namin, pinag-combine ko po yun. Nag-start po ako with a copper package. Legit po, na copper po ako nag-start. Yan, yung 5-6 po natin, yung pinakamababang package po. Yan, baka yung iba hindi po alam kasi naka-VIP po kayo. Yan. Si Mentor Jen po, nag-start po ako sa pinakamababang package po with I Am Worldwide. Okay? So, this is my day 1 po sa I Am Worldwide po, mentors. And remember, nung time po na yan, I joined I Am Worldwide April of 2017. April 2017 po, wala pa rin naniniwala sa akin kasi sabi ko nga sa inyo, si Mentor Jen po, sobrang mahiyain po ako. Unti lang talaga ang kaibigan ko. As in, okay? Unti lang po. Tapos, nung nag-join po si Mentor Jen sa I Am Worldwide from April to December. From April to December 2017,
Ito po ang kinita natin. 1,345 pesos and 50 cents. More than 6 months na ginawa mo ang negosyo. Ito ang kinita mo. Ang tanong ko sa iyo, tutuloy ka ba? Ha? Malaki po ba? O malaking kahihiyan, mentors? Tutuloy ka? Possible, hindi na. Tama? Kasi may mga kasabayan po ako na wala na eh. Hindi na tumuloy eh. Pero sabi ko, wala na akong ibang fallback. Bakit? Ako po ay nag-call center, di ba? Hindi ako nag-resign, mentors. Nag-awol ako nung na-meet ko po si I Am Worldwide. Pinagsusunog ko yung NBI, yung mga requirements pag nag-a-apply ka, resume, NBI, ano pa ba yun? Yung mga sedula, kailangan yan, di ba, pag mag-a-apply ka ng trabaho. Sabi ko, wala na akong fallback. Ay, kailangan kong i-full-time si I Am Worldwide. So sabi ko, di, tuloy-tuloy lang tayo. 1,300, darating yung time, magiging 1,000,000 din yan. Okay? Sabi ko, tuloy-tuloy lang. O sige, nagtuloy-tuloy tayo sa negosyo. Eto na nga. Sinimulan natin si business at kung mapapansin nyo, mentors, hindi pa uso yung yung paper bag sa I Am. Maswerte ka kung ngayon nag-join ka, may paper bag na. 'Di ba? May mga karton-karton na. Mentors, nung nagsimula po ako, ganito. Sandubag. Alam niyo yung sa palengke. Pag bumibili ka ng bigas, sandubag siya, mens. Kaya pag napunit, 'di ba yung produkto natin, yung mga kanto-kanto ng mga boxes, medyo matulis 'yan. Kaya pag nabutas yung plastic, yung sandubag, mens, magpulot ka ng product mo sa EDSA at na-experience ko po 'yan. Oo. So, ngayon, tuloy-tuloy tayo sa business. Itong mga tao to nawala na. Classmate po namin yan ni Mentor Mitch. Ito yung sinasabi ko sa iyo. Kaya ang tinatanong ko, kung tutuloy ka ba? Okay? However, sabi ko tuloy lang. O paano ba to? Paano si Mentor Ray nakasama dito sa negosyo? Sobrang negative nga siya. Ito, tips to. Yan. Tip para po sa mga merong boyfriend, girlfriend na negative or meron kang asawa na negative, pakilakasan mo yung speaker. Yan. Okay. Medyo talagang negative talaga si Mentor Ray. Ngayon, merong event dun si I Am Worldwide sa Timog, Sizzle Fortune Friday, ganon. Tapos, ang tema, kailangan business attire na black. Ganon. Tapos, si Mentor Ray, ayaw niya sumama. So sabi ko ganito, partner-partner kasi. Pero hindi totoo yung partner-partner. Hindi totoo yung partner-partner. Sabi ko, partner-partner kasi. Ayaw niya sumama. Sabi ko, okay, sige, ayaw mo sumama. Hanap na lang ako ng partner. Gumano na ako. Kasi Mentor Ray, syempre, boyfriend ko siya nung time na yun. Wala siyang choice. Magulat-gulat ako, mens. Lumabas ng bahay nila, naka-long sleeve na black, naka-slacks na black. Sasama na siya sa event. So wala siyang choice. Pagdating po sa event, hindi pa rin siya nakikinig. Hindi talaga siya nakikinig. Nandun po kami sa pinakalikod, as in yung likod na namin, mga sound tech na. Ganon, di siya nakikinig talaga. Cellphone na siya, cellphone. Tapos, nagsalita na yung mga top mentors, hindi pa rin siya nakinig. So, hanggang sa, merong isang lalaki, umakyat po sa stage. Yung tao na to ay, sabi niya, taga Nueva Ecija siya, bunso sa 7 magkakapatid, and high school graduate. At yung tao na to, kumikita po ng 150,000 per week. Per week. And that is none other than Mentor Marlon Santos. Yan. So bakit po? Si Mentor Ray kasi, taga Nueva Ecija rin po sila, bunso din siya sa 6 na magkakapatid. Tapos si Mentor Ray, undergrad din po ng high school. So, nakarelate siya. Ang sabi ni Mentor Ray noon, kahit 50,000 lang ang kitain niya, in a span of 1 month, pwede na. Kaya hindi mo masabi, mentor, sa story na meron ka, meron at merong ma-inspire sa'yo. No? So, doon po, unti-unting nakinig na si Mentor Ray at pag-uwi po namin, pinapresent niya sa akin yung business. And after that, ayun, siya na mismo. Inaral niya na yung negosyo. Hanggang nakasama na po natin siya. Ngayon, meron po akong ipapakita sa inyong picture. Hindi ito yung actual picture na, no? Okay?
So, bakit ko to pinapakita? Kasi mentors, ang sabi ng mga top mentors natin, nila, ng mga BODs, attend training, attend IBP, kailangan mong mahasa, yan yung foundation sa negosyo. So, dalawa lang kami na mentor kasi yung mga unang napasali ko, nawala na. Okay? So, kami lang ni mentor attend training, attend IBP, ganun lang, foundation. Okay? Hindi pa talaga kami kumikita nung time po na yan. No excuses. By the way, sa mentorship po, barker po siya ng jeep. Pag sinabi pong barker, siya po yung nagtatawag ng mga pasahero. Halimbawa, San Juan, San Juan, San Juan. Yung mga kumakalampag sa jeep, yun, siya yun. Ganun siya. Parang konduktor sa jeep. Ganun. Okay? So, ginawa po namin. Aral kami ng business, attend training, attend IBP, mentoring, lahat ina-attendan po namin. Itong picture na to, mentors, siyempre wala kaming panggalaw, diba? Walang pamasahe. Pupunta kami ng office, since si mentor po ay barker po ng jeep, kilala niya po yung mga driver. So nakikiusap po kami na maihatid po kami hanggang sa Quezon City. Nakikiusap po kami mentor sa mga driver para po mapasakay po kami ng jeep. Wala kami pamasahe diba? Tapos from Quezon City, sasakay po kami ng bus going to Galleria or Ortigas. Makikiusap po ulit sa mga konduktor. Kaya si Mentor Jen, ang upuan ko niyan sa mga bus, yung sa bagahe na, alam mo yung sa likod ka na ng driver, o yung mga nakaumbok lang na ganun sa bus, doon lang ako nakaupo. Wala talaga ko yung maayos na upuan. No? Nakikiupo lang tayo doon. Tapos si Mentor Ray, bilang pakonsuelo, ina-assist niya yung mga pasahero, yung pamasahe, ganun. Oo. So, ganun kami nag-start. No excuses. Tapos, from Ortigas, Galleria, lalakad po kami pa office. Attend training, attend IBP, abutin ng madaling araw, lalakad ulit, pabalik, papuntang Galleria. Sa Galleria po, wala pong diretsyo na bus pa Bulacan Lalakad ka pa papuntang Mega Mall. So, lakad ulit kami papuntang Mega Mall. So, ganun po yung buhay po namin ni Mentor Ray nung nagsisimula po kami. Okay? So, at hindi biro yun Sino naka-experience na maglakad po from main office going to Galleria? Malayo-layo yun. Malayo-layo yun, mentors. So, there was even a point na nung nagsisimula ako na wala pa po si Mentor Ray noon, hindi ko pa po siya kasama sa business noon, ay yung bang naglakad ako sa Mega Mall, tapos 5 hakbang na lang, mentors, 5 hakbang na lang sa railings sa gilid ng Mega Mall, nakawitness ako ng holdapan. Oo, 5 hakbang na lang, holdapan na. Sabi ko, kung nauna-una ako, baka ako yung ma-hold up doon. Mag-isa lang ako noon wala pa si mentoring noon. Pero sabi ko, baka inisip siguro nung magnanakaw, ay networker to. Walang pera to. Kasi bakit? Hindi totoo, nagsisimula pa lang ako noon. Kasi bakit? Ang kanan kaliwa ko, bit-bit ko, puro plastic. Wala pang eco bag, wala pang paper bag. Puro plastic ng product. Garcinia Cambodia pa noon. Ay, puro plastic, kanan kaliwa, puro product mentors. Sabi siguro nung magana ako, ay networker to. Puntahan natin yung nauna. Yung hinold up nila, yung may dalang mga headset, ganyan-ganyan, naka-headset, naka-cellphone lang. So, sabi ko, hindi pala talaga obra na ganito lang. Kailangan ikaw habang nagdenegosyo ka, meron ka talagang sariling sasakyan. Sabi ko, ngayon, itong picture na to, kaya ako to pinapakita sa inyo, mentors. Sino na po nakapunta ng main office? Pwede pong pa-type kung sino pong nakapunta na po ng main office. Yan. Di ba yung tabi nun may Burger King? Yung fast food doon, may Burger King po doon. Since wala po kaming pamasahe, walang panggalaw, yung pangkain po namin, ginagawan po namin ng paraan. Okay? So sa Burger King po, before, kapag ikaw ay umorder, di ba merong resibo? May resibo yan. Sa resibo na yun, mentors, kapag sinurvey mo yun, meron kang libreng fries pag pinresent mo sa cashier. Ganon before. Ngayon kasi parang upgrade na lang ata pag nag-survey ka. Kami po ni Mentory, mag-aabang po kami dyan ng mga customer na papasok sa Burger King. Tapos, pagtapos ng kumain yung mga customer, uunahan po namin yung service crew
bago niya linisan yung table na pinagkainan ng mga customers nila, uunahan namin sa service crew na makuha po yung resibo. Nagko-collect na receipt. O, di ba? Nagko-collect po ng receipt. Sabi po ni Mentor Lee, ni Mentor Mike, totoo. Nagko-collect kami dyan ng mga resibo ng mga customer na kumakain. Tapos, iso-survey po namin. Pagka-survey po namin, ipe-present po namin yun sa cashier, mayroong libreng fries. Tapos, hingi na lang po kami ng tubig, o solved na. May pantawid na kami sa mga kumukulong sikmura. After that, tawid na kami, attend IBP, attend training. Attend ng training, kumukulo ang sikmura. Pero laban lang para sa pangarap. So itong picture na nakikita nyo, yan yung time na kaya na naming bumili. Diba? Kasi nung mga simula talaga, wala kami. Wala talaga mentors. So, pero laban, no? So, anyway, ito yung picture na to, mentors. Ito yung nagsimula kami na gumawa na ng paraan. Kasi hindi naman obra na lagi lang kami nga asa dun sa libreng fries ng Burger King. Okay? So, nung time na yan, kasi benta kaming product, wala talagang bumibili, mentors. Wala talaga. Ayaw nilang maniwala sa amin. Kasi nung simula, wala pa rin naman tayong endorser, advertisements, walang mga ganyan. So, at sino ba naman maniniwala sa amin ni Mentor Ray? No, si Mentor Ray magpe-present milyon-milyon pero back rider ng jeep. So, walang naniniwala. So, ang ginawa namin, si Mentor Ray, nag-aangkat siya ng leche flan sa tita niya, tapos binibenta namin dun sa main office ng IOM Worldwide. So after the training, o nakapila na kami sa pinto, binibentahan namin yung mga mentors. I do not know kung baka isa ka sa nabentahan po namin, no? Even bagoong po. Pagka-uwi namin after the training, magpapaluto kami ng bagoong sa ate niya, aayusin namin yun. Tapos, siselyuhan namin, ibibenta namin kinabukasan. Kasi bakit? Nakita po namin yan, mentor, sa isang top mentor din sa IAM. I don't know if you know, Mentor JC Yap. Mentor JC Yap, yun. Nagbabenta rin kasi ng laing before. Oo, sabi ko, nakakuha kami idea. Benta tayo kasi hirap kami hi Gemma Marasigan. O baka, ayan, yes, laing. Diba? Sabi ni Mentor Ikay. So, before, ganun kami mentors. Kasi walang naniniwala sa amin. Ang nakakatuwa pa dyan, Silip-Silip Press, GM, halos araw-araw kung bumili sa amin ng tig-5 tab ng leche flan. Alam mo, hindi naman namin alam kung saan nila araw-araw bumibili, ganun. Matamis eh. Hindi man sila mahilig sa matamis, pero nandun yung suporta nila sa amin. Nung nagsisimula po kami. Hanggang eto na, nung nakuha po namin yung style sa pagbebenta, nag-start na rin po kami with product selling. So from 2017, 2018, 2019, puro product selling lang po kami. Kasi dun sa mismong opportunity, wala pong naniniwala sa amin. So sabi namin, benta muna tayo ng products, bihisan natin yung sarili natin, attend tayong training. So for 2 years po na nasa IAM Worldwide kami, ginawa po namin more of product selling lang. By the way, si Mentor Jen po, wala po akong alam when it comes to Facebook ads nung nagsisimula po. Wala akong alam sa Facebook ads. Ano pa ba yan, yung mga website. Wala akong alam sa ganyan. Basta ikaw makita ko mataba, mabilbil, matsabi-tsabi. Sorry kung may natatamaan. Basta pag ikaw nakita kong ganyan sa Facebook, miss, i-PM talaga. Ganun ako. Oo. Tapos, share sa mga Facebook groups. Ganun before eh. Dati kasi unlimited ang sharing sa Facebook groups. So, organic talaga. Hanggang nakapasok po ako sa FB group ng NAPOLCOM or mga kapulisan. Yung iba doon, mga nag-aaral, nagme-medical, ganyan. So, nakapasok po ako doon, mentors. Tapos, doon na po ako nag-start mag-boom sa product selling. Na kumita po tayo ng more than 3 million. Net na po yun sa product sales. Kasi bakit? Yun yung time sa mga kapulisan na bawal yung malaki tiyan, mataba, ganon. So napasok ko yung mentors. Tapos magulat-gulat na lang ako, yung cellphone number ko kung malat na. Minsan madaling araw may tatawag sa'yo. Ako po si Lieutenant ganito, ganyan. Naibigay po sa akin yung contact number nyo ni Kabarong ganito. Pwede pong padala sa Camp Kapinpin, Camp ganito, Camp ganyan. Kaya ang padalahan ko ng mentors via LBC, mga kampo.
Maguindanao, Tawi-Tawi, ganun. So malalayong lugar. Pero doon po ako mentors nag-start. And that is only Garcinia, Cambodia. Kasi hindi pa naman ganun ka-booming nun si barley. Okay? So nag-start po ako mentors with product selling hanggang eto, tuloy-tuloy pa din. Diba? Tuloy-tuloy sa business po, inaaral po, mentoring together with Mentor Mitch and Mentor Marlon until such time na na-meet ko po first time si Pres, GM, and VP ng face-to-face. First time ko po silang ma-meet niyan. Nung time po na yan, makikipag-picture lang. Makikipicture lang. Press pa-picture. Di ba mahilig tayo sa ganyan? O, press pa-picture po. So, nung time po na yun, inupuan na kami ni Press. Sabi niya, sige, picture tayo. Tapos nakita niya yung t-shirt namin. Yung t-shirt po namin na yan, ang nakalagay po, bless. Yung t-shirt na yan, para po yan sa church. Kasi we are youth ministers as well po ni Mentor Ray niyan. So, sabi ni Press, ayan na ba yung pangalan ng team nyo? Gamanon si Press. Sabi namin kay Press, ay Press, hindi pa po. Actually, dalawa pa lang po kami. Wala pa po kaming team. Sabi ni Press AM, alam nyo, dapat yan yung maging pangalan ng team nyo. Team Bless. Gumanon si Press para maging pagpapala pa kayo sa ibang tao. Tapos sabi niya, yung benta ng product, okay naman yan. Kaso active income. Pag wala kayo benta, wala kita. Ayun na. Minentoring na kami ni Press AM. Sabi niya, mag-build kayo network para maging successful din kayo. Long term, makatulong din kayo sa maraming tao. So doon na po kami unti-unti po na nag-build po ng network. Okay? So medyo naglaylo po kami when it comes to product selling at nagsimula po sa pag-build ng network. However, eto na. Mag-build na daw kami network, di ba? Build network. Etong si Mentor Marlon, nakapag-close deal. Nakapag-close deal po siya. Si Mentor Mitch, inaya niya. Mag-dinner. Mag-dinner, mentors. Means, nag-dinner nga sila at nabusog si Mentor Mitch ng 9 months. Nabusog si Mentor Mitch ng 9 months. So, nabuntis. Alam mo yung, mag-network na kami. Tapos biglang, ay, nabuntis yung mentor natin. Si Mentor Mitch nung time na preggy siya, medyo, tawag ito, maselan, kailangan lagi nasa bahay lang, naka-rest, ganun. Na-close deal ni Mentor Marlon, si Mentor Mitch. Kaya ang naging sistema po, nung nag-network kami, buntot-buntot po kami kay Mentor Marlon. Oo, buntot-buntot po kami. Ngayon, sabi namin, sige, tuloy-tuloy natin business kahit nagpapahinga yung mentor po namin. So, pag pumupunta ng office, sasakay ng jeep, kaliwa, kanan, IBP namin yan, flyers, ganyan. Tapos, kapag mag-e-encode, alam niyo, nakikihiram ka pa ng mga resources, mga laptop sa main office kasi wala pa kami yan eh. Wala kami ng mga laptop pa nung nagsisimula. So, nakikihiram po kami yan sa main office kapag mag-e-encode pa. No, tapos unti-unti para mas mapabilis po namin yung paggagawa ng negosyo, bumili po kami ng motor. Bumili kami ng motor kahit pa paano, magaan na po sa amin pagbiyahe, papunta ng office, hanggang unti-unti may mga tao na po naniniwala po sa atin sa business. Yan po, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa training at kung makita nyo, puro si Mentor Marlon ang kasama po namin yan. Kaya sobrang grateful po ako sa life po ni Mentor Marlon kasi siya po yung nag-guide po sa amin yan. Even po, Press AM and GM, talagang mini-mentoring po kami yan kasi nga po, direct mentor or direct ni Press si Mentor Mitch. Yun. Tapos, ito kung makikita nyo, even Mentor Pichi, diba? The grandmother MVP. Talagang nandun din po yung suporta po sa amin nun kahit na nagsisimula kami. Alam mo yun, 2, 3 lang kami, nakikipamiso kami. Oo, attend, ganun kami mentors. Kaya sobrang grateful po ako sa buhay ng mga top mentors po kasi malaki yung naging ambag po nila sa amin. Ngayon, bumalik si Mentor Mitch at sumakto na meron pong break free. Yan. Sino po naka-attend na dito ng break free? Kung ikaw hindi ka pa naka-attend, i-aim mo na kapag nag-announce na po si IAM ng break free na next batch, umattend ka. Kasi dito, mas naintindihan ko po kung bakit ako nasa IAM Worldwide, para saan ba itong negosyong to, and the purpose kung bakit ako nandito. Okay? So mas naintindihan ko po yon. And yan, kung noon delegates lang po tayo o this time, tayo na rin po isa po sa mga naging marshals. Di ba? So pangarapin mo rin yan, mentors, no? Hindi lang maging delegate but even po maging marshal. So, sumunod yan, mentors. Aside from that, law of association,
si Mentor Jen, Mentor Ray, hindi naman ubra na lagi lang kami sunod-sunod kay Mentor Marlon. Tama? Sabi namin, anong utak, anong mindset meron tong mga top mentors natin? Kailangan natin makuha yan. Oo, ganun. So kami po ni Mentor Ray, sumali po kami sa I Am Worldwide Dance Group. Kahit pa ang paa ko ay parehong kaliwa. At si Mentor Ray, medyo matigas ang katawan. Oo, sumali kami. Kasi bakit wala kami ibang paraan para maging ka-close yung mga top mentors? Makilala namin sila. At kumbaga, makuha yung mindset na meron sila at paano nila ginagawa yung negosyo. So sumali kami dyan, mentors. Nag-reinvest talaga kami. Okay? Dyan po namin nakilala sila Mentor Joyce, diba? Sila Mentor Jancy, mga MVP po, 'di ba? Sila Mentor Lay, Mentor Mike. So diyan po namin sila unti-unting nakilala mentors. 'Di ba? Sabi ni Mentor Joy, grabe, next level pisuing. Di totoo mentors diyan. Sabi namin, ay kailangan natin makuha mindset ng mga top mentors na to. Sobrang na-appreciate ko lang din yung culture na meron po si IAM through this group na nasalihan po namin, no? Sobra kahit po magkakaibang team, nandun po talaga yung tulungan, yung culture, and yan, dyan po kami mentors. Unti-unti, since nakuha namin, ganito pala ginagawa nila, ito pala yung mga DMO nila. So, in-apply po namin. In-apply namin hanggang eto na nga. So, unti-unti, nabuo na po mentors, yung mga tao na nag-join po sa grupo, nagkaroon na rin po ako ng mga core leaders, unti-unti, ginawa negosyo, until, eto, kumita na tayo, 1 week income, 12,000, another week, 44,000, not bad. Kasi bakit? Ang sahod ko po nung ako ay empleyado, 14,000 basic salary. Tama? Sabi ko, okay na to. Tapos sabi ko, why not yung sipag ko na meron sa trabaho, kasi nagta-top 1 agent tayo sa call center, why not yung sipag na meron ako doon na to the point, kung akala mo tagapagmana ng kumpanya, ilagay natin dito, di ba? Ilagay natin dito sa negosyo. So sinipagan po natin, ayan, naging consistent top tier po tayo, even si Mentor Ray, and recognize din po tayo nung 3rd anniversary po ni I Am Worldwide sa Itbulaga. Di ba? So, tapos, kung natatandaan nyo, noon nag-ask lang ako kay Mentor Mitch because of the free travel. Isa na rin po tayo sa mga nakapag-travel po ng libre because of I Am Worldwide as well. No? Tapos, dito lang nakaraan. Yung mga inaasam natin ng mga free travel nangyari din. Nag-Thailand po recently lang. This coming December, magta-Taiwan naman po. Tapos November, meron pa po ulit Singapore sa I Am Worldwide. So grabe lang. Kasi ito yung mga bagay na sabi ko, ay, talagang totoo yung libre. Ito yung bagay na tinanong ko lang before, pero ngayon, isa na po tayo sa nakapag-travel po ng libre. And at the same time, by doing the business, nakapag-upgrade po tayo, nagkaroon po tayo ng atin pong first car, doing the business. Sumunod po dyan, our second car po, Mitsubishi Mirage G4, no? So, who would have thought na yung mga ganitong bagay, kaya po palang ibigay sa atin ng business. And again, ako po, si Mentor Jen, new blood po ako. Wala po akong alam sa network marketing. Wala po akong connection, as in, no idea, mahiyain, pero ginawa lang po ang business, no? So, no excuses po, ayan. Tapos, ang nakaka-inspire pa po dyan, kasi yung mismong top 1 po ni IAM, yung mismong umupo dun sa kotse namin nung first car reveal po niyan. At ang sabi niya, sports car na ang next, no? At kung noon, mentors, ito po tayo, si Mentor Mitch, si Mentor Jen, mga nene lang. Nene, di ba? Mga estudyante. Ngayon, eto na. Di ba? Iba ang nagagawa ng mind. Pira. Nag-glow up ka talaga, sinasabi ko sa iyo. Tapos ayan, mga achievements, Apple Gadget achievements na meron po tayo sa IAM. And at the same time, dito rin po because of IAM, napagawa po natin yung sabi ko, magkaroon ako ng office kasi nahihirapan ako mentors na i-maximize po yung business kasi nga wala akong maayos ba na place para magawa po yung negosyo. Kasi para lang po aware po kayo, ito po kasi yung sitwasyon ni Mentor Jen before. Yan. So, kami po, wala po kaming sariling bahay. Alam niyo po yung caretaker, yung example, si Mentor Alma, meron siyang 1 hektaryang lupain sa Bulacan. Tapos pupunta siya ng Japan. Mag-ano siya doon, mag-enjoy lang siya doon, 'di ba? So, walang mag-aalaga ng lupain niya. So, kami yung papatawag po para mag-alaga, magtanim, alagaan, ganun.
Ganun po. So yun yung sistema po ng family po namin. Kaya kami, wala po kami sariling bahay. Palipat-lipat kami kung sino gusto magpa-alaga ng kanilang lupa, ng bahay nila, nandun po kami. Ganun po yung family namin. So si Mentor Jen po, since caretaker kami, yung bahay namin barong-barong lang, tabing-tabing, yero, ganun. So kapag umuulan sa labas, umuulan din sa loob. Ganon, may nakasawad na balde, timba, palanggana, kaserola. Oo, mids. Ganon po yung sistema ko. Kaya kung makikita nyo dyan, mentors, nandyan lang ako nakastay sa isang place na yan. Dyan na ako nahiga, dyan ko na ginagawa yung business, zoom-zoom lang, o meron lang akong puti na tela sa likod, malay ba nila, di ba? Tapos yung kulambo ko, andyan pa, higaan, andyan na lahat. Ang vision board ko, ang goals ko, naka-bond paper lang, sinusulat ko lang, didikit ko lang dyan. Diyan po ako nagsimula. So sabi ko, gusto ko mas ma-maximize pa yung business. Hanggang through I Am Worldwide po, napagawa po natin yung small na lote po dito po nila Mentor Ray, wherein mas nagagawa po natin yung business. Diyan natin yung mga invites natin na kapag IBP po tayo, yung mga YEP po natin, no, na may mentoring. Hanggang of course, through I Am Worldwide, yung pangarap din po natin na wedding, no, nakasal, nangyari din po dito. I'm not saying na yung mga single po dyan, maghanap ng jowa, magpakasal, hindi po ganon, okay? Humataw po muna kayo mga kapatid, alright? So, through I Am Worldwide po, hindi pala biro ang magpakasal po sa panahon ngayon. Minimum kalahating milyon talaga. So, sabi ko, ibang klase si I Am. Okay? Pero ang malupit kasi dyan, o yung mga top mentors, ay guess mo sa kasal. So, ang tawag doon, ROI. Return of investment ka agad. O, di ba yung kalahating milyon mo, bumalik lang din. ROI ka agad. At ang pinakamasaya dyan, kasi yung mismong nanay ng top 1 ng I Am, o, ninang mo sa kasal. O, alam mo na kapatid. Kung gusto mo mag-ROI. Anyway, ayan. Sabi ko po noon, way back 2019, that I'll be the first millionaire in our family. At nangyari po yun. Diba? So, by the way, magkaiba po kami ng account ni Mentor Ray, no? Kaya po ang sistema dyan, ang pera ko, pera ko. Ang pera niya, pera ko pa din. Ganun. Alam niyo na mga misis. Diba? Tapos, syempre, under our organization, may mga naging Millionaires Club na rin po tayo. So, millionaire maker na rin po tayo, no? So may mga upcoming pa po ng mga millionaires under po ng team po natin till such time na nag-launch po tayo ng ating pong team last year lang po. August of 2022. Nag-launch po tayo and kung mapapansin nyo dito mentors, kung noon nakikipicture lang, o this time, totoo na. Tayo na po talaga, no? So it took me some time to hit my first million. Imagine, 2017 ako nag-join. 2019 ko lang talaga na nag-network. So from 2019 to 2022, na-hit ko po yung first million ko. Bakit ang tagal, Mentor Jen? Aside from sinasabi ng mga top mentors na your first million will always be the hardest, totoo naman yun kasi nag-establish ka pa lang ng team mo. Pero kasi ang naging sistema niyan, di ba nag-start ako sa copper? Nagdatingan na mentors yung mga platinum, yung mga platinum, wala pang jade nun eh. Nagdatingan na yung mga platinum. So si Mentor Jen, na-stock up ako sa bronze. Bakit po bronze, Mentor Jen? Kasi, di ba si Mentor Mitch, bago pa lang din. Nung pagka-join ko, ang sabi niya agad sa akin, pag okay na, nakabenta ka ng product, i-roll out mo, mag-upgrade ka. Ay, di nag-upgrade naman ako. Nag-upgrade ako sa bronze mentors. Ngayon, si Mentor Mitch, hindi siya aware na isang beses lang pwede mag-upgrade nung time na yun. Before kasi, isang beses lang pwede mag-upgrade. Ngayon kasi parang twice na, di ba? Twice na ngayon sa era po ninyo. Nung time po namin, isang beses lang. Kaya si Mentor Jen, na-stock up ako sa bronze. Tumawag ngayon si Mentor Mitch sa mga top mentors. Kinonfirm niya kung isang beses lang pwede mag-upgrade nung time namin. And totoo nga. So, stock up ako sa bronze. Hanggang nung nag-open na lang sila VP ng upgrade, doon na lang po ako nakapag-upgrade mentors. Okay? Kaya yung mga piring-piring ko noon, 500 lang, 1,000 lang. Kahit pa may mga platinum na pumapasok po nung time po na yun. Alright? Kaya ikaw, kung ikaw ay nasa associate package pa rin po, may it be copper, silver, or gold, mag-upgrade ka. Sikapin mo na makapag-upgrade kasi hindi na yan para sa mentors mo, para sa iyo na yan. Alright? So, long term po. Long term yan. Okay. So, edi ito na. 2022 to 2023 of April,
Na-hit po natin yung atin pong 2nd million. So, 1 year na lang. Okay? 1 year na lang. Sumunod, eto na. Nitong month of August, na-hit po natin yung atin pong 3 million. Pero this is no longer updated po, no? Pero month of August po, na-hit po natin yung 3 million natin. So, imagine, yung 2nd million ko po, April 2023. Sabihin, April, May, June, July, August. In 4 months po, kumita po tayo ng 1 million. Ibig sabihin, pabilis na po siya ng pabilis ng pabilis. Okay? So, lagi nyo lang tatandaan, yung first million lang po, yung hardest, kasi that's really the time that you are establishing the team. Next, hanggang unti-unti po, mentors, ayan, na-recognize na rin po tayo as one of the top movers, top achievers po ng atin pong company na noon, pinapangarap lang din po natin. And under our organization po, ito na po yung mga elite executives po natin. Okay? Also, mga car achievers, but this is no longer updated po, no? We already have 15 plus, 20 plus of car achievers po under our team. At kung noon, yan lang po tayo. Eto na ngayon. This is our 3rd car doing the business. Subaru BRZ po, no? At madadagdagan pa, di ba? Madadagdagan pa. So, abangan po natin. Thank you, Lord. So, ito yung nakaka-amaze kasi yung mga bagay na once mo, kaya parang ibigay din ng IAM. Kaya lang naman ako nag-join sa IAM. Sabi ko, kahit paano, matulungan ko lang nanay at tatay ko, makaahon sa hirap. Pero yung mga once mo, kayang ibigay din po ni IAM. So, I'm so grateful with the core leaders na meron din po ako. However, nakakalungkot lang sa part na ito kasi one of my core leader, ito po si Mentor Aline, ay namayapa na. Okay? So, noong mga panahon po, mentors na nagra-rank up ang grupo, nandun yung excitement, pero nandun din na, alam mo yun, malungkot kasi isa sa mga core mo ay nawala. Imagine mo na lang meron kang core, nakapag-establish ka na talaga ng relationship with them, tapos nawala. Ganon. So, mentors, I suggest na kung ikaw wala ka pang core team, build your own core team. Okay? Kasi yan yung magiging kasangga mo, makakatulong mo sa negosyo pong ito. Alright? So, next po natin, ayan. Yan, grateful lang din po with the culture of Lions Worldwide na meron po kami because we are not just really doing this as business partners but as a family na po. And be grateful as well kung nandito yung mentor mo kasi ako talagang naging shortcut to success ko po yung mentor ko po, Mentor Mitch. Kaya kung ikaw nandito yung mentor mo, pasalamatan mo siya, i-mention mo siya dito sa chat box, say thank you, mentor ganito, mentor ganyan, pasalamatan mo. No? Huwag mong aawayan ang mentor mo, lagi mong tatandaan yan. Kasi kung wala siya, kung hindi dahil sa kanya, wala ka dito. Correct? No? So, be grateful sa mentor na meron ka kasi yan ang makakatulong sa'yo sa negosyo po natin. Okay. So, eto na. Excited na po ba kayo, mentors, for the Diamond Journey? Can you type 1 po? Yan. Or type I am if you are excited. No? Bibilisan ko na lang po ito, mentors. It's 10:57 a.m. Okay. So, I believe, yes, si Mentor Erica ay diamond na po. Tama? Diamond na po siya. Pero ako naniniwala na hindi lang yun matatapos kay Mentor Ikay. Tama ba? Hindi lang po yan matatapos po kay Mentor Ikay. Naniniwala ako na sa Zoom room na ito, manggagaling po yung mga next na diamond. At dapat ikaw na yun. Okay? Dapat ang goal mo, hindi lang yung mentor yung umaangat. Dapat ikaw din yung grupo mo, hatakin mo din, buhatin mo din. Kasi pag umangat ka, automatic nang aangat yung mentor mo eh. Yun na maganda po sa pag-hit po ng rank up mentors. Now, we will discuss more of the diamond journey ko po, no? Lahat po tayo may kanya-kanya po tayong kwento kung paano po natin na-hit ang pag-rank up ang diamond. But I hope that meron po akong ma-impart po sa inyo. Okay? So, at naniniwala ako na kayo na po yung next. Okay? So, ito po yung RQV po ni Mentor Jen nung ako po ay nagsisimula. 2020, nag-network na po tayo neto. Hindi mo masabi kung kailan bubulusok ang grupo mo. Alam niyo ba nung nagsisimula ako, ang RQV ko, 2019, 2020, simula nung 2020, 100. Isang kapper lang nag-join, men. Sa isang buwan, isang kapper lang yung nag-join. Sumunod na buwan, 2 kapper ang nag-join.
malabo talaga mag-diamond mints. Pero sabi nga, continue building your empire. So build pa tayo, 2020, ang RQB ko sa left, 3.2. Ang right, 103,800. Ilan po ang RQB na requirement pag nagda-diamond po? Ilan po ang RQB requirement pag nagda-diamond? 100K. 100K sa left, 100K sa right po. Sumunod, 2021, ang left po natin, 9.4. Ang right, 168,700. Sobra-sobra pa. Tama? Ito po yung time na nag-suffer po ako. Mentors, hindi mo masabi kung kailan bubulusok ang grupo mo. Kaya kailangan magtuloy-tuloy ka lang talaga. Next, 2021, same year, left 10,700, right 96,700, almost. Next po natin, 2021 pa din po, 10.8 sa left, 133 sa right. 2022 na. Ang left, 2.6. So parang meron lang nag-join na 2 gold tapos 6 na copper. Right? 93,100. 2023, eto na. 2023, month of March. Ang left ko po, 1.1. Isang gold, isang copper. Ang right, 72.5. Month of March. April 2023. Ang left ko po, 4.8. Ang right, 79,500. Konting kembot na lang, pero hindi rin nahit ang sapphire. Hit sapphire man lang. Month of May 2023. Ang left, 20,100. Ang right, 65,200. So, nag-ruby na. Ayan, nag-ruby na po si Mentor Jen. June of 2023, ang left, 3,100. Ang right, 75,400. Month of July. Month of July, ang left, 7,000. Ang right, 118,600. Diamond yung right, ang left, sapphire. Repeat sapphire. Ngayon, sabi ko, hindi ubra na ganito. Kailangan tumalon na po tayo. Mag-rank up na to, emerald. So, ang ginugol po namin ng month of August ay emerald po. So, hanggang ito po yung team na ang goal lang namin sa kanila, mag-sapphire lang po. Kasi bukod sa 100K RQV na left and right na requirement, kailangan meron kang 4 na sapphire sa left and 4 na sapphires po sa right. So sila, ginulset po namin sila na mag-rank up to sapphire. Okay? Pero kahit pa paano, anong time po na yan, emerald lang po talagang hinihit po namin. As in, emerald lang po. So mag-hit, eto na, first cut off. Ang left, 12,700. Ang malupit po dyan, yung 12K po dyan, self-production ko pa po. Ang right, 46,800. So, sapphire. Okay. So, munod na cut-off, 16,000 sa left. Ang right, 74,200. August 14 na po yan. August 21, eto na. August 21, ang left ko po, 28,400. Ang right, 108,300. Repeat ruby. Sabi ko, i-push na natin. Emerald, ilang araw na lang. August 21 po yan. August 28, eto na. August 28. Ang left ko po, 43,600. Ang right, 141,000. So, ibig sabihin po, na-hit na po namin dito yung RQV ng Emerald on August 28. Mentors, ilang araw na lang bago matapos ang month of August? 3 days na lang kasi may 31 yan eh. 28, 29, 30, 31. 3 days na lang. Alam mo, Mens, hindi mo masabi na si Lord kayang i-accelerate yung pag-hit mo ng rank up to diamond. Kasi nung time na yan, walang alam si Mentor Mitch. As in, ang sinabi ko lang, Mens, nag-hit po kami ng emerald. Emerald lang po talaga ang alam niya. Even the team, emerald lang po ang alam po namin. Kasi nga, malabo na, Mens. 3 days, kaya mo pang mag-diamond nung time na yan. 3 days. 3 days. Ilang RQB pa kailangan mo dyan? 60,000. Diba? Sabi ko, okay na. Pwede na yan. Emerald. Pero alam mo, ibang klase si Lord. Natatandaan niyo yung kanina na mag-hit lang sana ng sapphire. Nag-invite siya ng mga katrabaho niya
na mga supervisor and manager ng isang group of companies dito po sa Bulacan. Kung taga Bulacan ka, I do not know if familiar ka sa Ramcar, no? So yan sila, mga group of mga supervisor managers yan. Pinipresentan po namin. In-invite ko po si Mentor Mitch at sharer. Pinipresentan po namin ang negosyo. Alam niyo po, nag-join po yung mga yan, kaso puro cheque. Puro cheque, mentors. O ang tanong, ilang days ang clearing ng cheque? Ilang days po? Di ba 3 days? 3 days po. Tapos BPI pa yung mga cheque nila. So sabi ko, nung kinompute po namin, by the way, puro Jade, Gold, Executive VIP po yung mga genuine po ng mga yon. Nung kinompute namin, kapag na-encode sila, aabot na ng 73,000 yung RQV. Sabi namin, why not i-push na natin ito na mag-diamond na? Kaso, ang naging problema, paano natin ma-encode? 3 days ang clearing ng cheque. So nakiusap po kami sa cashier, sa mga staff ng IAM, paano ang sistemang gagawin namin. Binigyan nila kami ng option, o ma'am, ganito, i-deposit nyo sa ganyan, i-withdraw, tapos i-deposit ulit. Mga ganong sistema. Kaya po ang mentor gen nyo po niyan ay talagang lakad dito, lipad doon, takbo dyan. Ganun po mentors, no? Para lang po matapos yung RQV po na yan. So, edi eto na, ang nakakaano pa dyan, mentors, natatandaan nyo yung time na puro memo si IAM na walang stock ng barley? Nare-recall nyo? Yan yung time na yun, mentors. Kasagsagan po niyan, no, na halos everyday kung maglabas po si IAM ng memo na walang stock ng barley, yan po yun. So sabi ko, paano natin maibigay yung produkto? Anong assurance na maibigay natin? Kasi nga, walang stock. From Bulacan po, wala ka ring stock. IBC Bulacan, dumidiretso kaming main office. Hihintay kami ng product, ganyan, umaabot na ng madaling araw. At imaginein mo, ito yung napakahabang pila sa releasing. Imaginein mo, pang 95 po ako sa releasing. Ang tinatawag pa lang 17, 10 p.m. na. Di ba? Pero still, andun ka pa rin, abang ka pa din, di ba? Kasi kailangan po ng team mo. So, eto na, kinabukasan mentors, pinatawag ko po yung mga leaders ko, yung mga committed and willing na tumulong po sa grupo. Alam mo, pag nag-hit po ng rank up, lalo na sa diamond pataas, dito mo talaga makita kung sino yung mga leaders under ng organization mo na mahal yung grupo. Dito mo ma-filter yun. Kung sino yung tutulong talaga sa'yo, whatever it takes. 3 a.m. gising ako, gising din sila. Namomrospect. 4 a.m. gising pa din ako, gising pa din sila. Naghahanap kung saang RQV, ilang pay-ins pa ang kailangan. Doon mo malalaman, doon mo makikita kung sino talaga yung willing na mag-sacrifice din. Yung iba sa kanila hindi na pumasok para lang pumatapos po yung RQV na kailangan po ng grupo. So ito yung time na sabi namin, 73,000 na yung magiging RQV natin pag na-encode yung mga pumasok po ng mga Jade and executives. Compute kami, ilan pa ang kulang. So imagine kung 73,000 yun, nasa 28, 27 pa. Diba? Ang kailangan po namin na RQV. Kung divide mo yon, 7 Jade pa or 6 ang kailangan po namin. Mentors, August 29 na po yan. 30, 31, 2 days, saan ko po i-array yung natitirang Jade na kailangan po ng grupo? Pigang-piga na yung team. Sabi namin, laban pa. Laban po tayo. Nung time na yan, mentors, na minute ko sila, sabi ko, pag nag-diamond tayo, iregalo natin kay Mentor Mitch kasi birthday niya ng August 30. So si Mentor Mitch po, wala talaga siyang alam na nag-hit na kami niya ng diamond. Ang alam niya lang talaga, emerald po. Okay? Sabi namin, iregalo natin kay Mentor Mitch pag napukol natin ng diamond. So eto na, August 29 ng gabi po, pinatawag ko po yung akin po mga international team under po ng kuya ko. Sabi ko, mentors, kailangan po ng tulong po ninyo when it comes po sa pag-hit ng diamond. Iregalo po natin ito kay Mentor Mitch. Alam mo, lahat sila nakamute sa Zoom. Oo. Sabi ko, kailangan po natin ng RQV. Ilang pay-ins pa po yung kailangan. Ganyan-ganyan. Lahat nakamute. Kasi imagine mo naman, kakagising lang nila doon, madaling araw, tapos patawag kang meeting. Tapos ganun yung bungad mo sa kanila. Ganun yung bungad mo sa kanila. Aggressive na rin ako kasi ilang araw na lang, oras na lang binibilang. Alam nyo,
Merong nag-unmute, sabi niya doon, o sige po, Mentor Jen, nagpapasok po ako ng isang gold. Maya-maya, nag-unmute na rin yung isa. Sige po, Mentor, meron akong pay-in, papasok ko po Jade. Alam nyo, sa meeting po na yan, nakapag puno kami ng 3 pang Jade. At alam nyo ba, yung unang-unang tao na nag-unmute, ito po siya yung nasa gitna. Siya yung unang-unang tao na nag-initiate. At kung natatandaan yung mentors nung nakaraang anniversary po ni Lions Worldwide, nagpa-raffle po kami ng kotse. Siya po yung nanalo doon. Siya yung nanalo nung kotse. Ito yung nag-initiate. Sabi ko, grabe lang. Kasi yung favor na binigay mo sa team nung time na yan, bumalik lang din sa'yo. No? So anyway, yun mentors, nakapagkuha tayo dyan ng 3 pang Jade, tapos nilaban pa ulit yung mga natitira, kahit bumabagyo. Ayan din yung panahon na bumabagyo mentors. Kung matatandaan nyo, walang stock ng barley, bumabagyo, yan yung mga panahon na yun. Baha, diba? Si mentor nyo, nag-aabang ng mga remittances, nakatulala na kasi mentors. Ito yung panahon na masasabi kong hindi ko makakalimutan kasi bakit? More than 48 hours na kaming gising yan. More than 48 hours na po kaming gising. At doon ko naintindihan, doon ko talaga masabing yung black coffee natin, sobrang effective. Oo, mate. Doon ko talaga nasabi na yung black coffee natin sobrang effective. Si Mentoreño, puro, ganun lang yung tubig, oh. Puro yun, men. Tapos lalagyan niya ng black coffee, walang asu-asukal. As in, inom. More than 48 hours kaming gising. Tapos, lakalak lang ng barley. Diba? Gustuhin mong matulog, di ka makatulog. Bakit? Yung utak mo gising, nagko-compute ng RQV. Gusto mong kumain, hindi ka makakain ng maayos. Bakit? Dahil sa pressure, sa pagod na isusuka mo lang yung pagkain. Ganun pala pag nag-hit po ng mas mataas na rank up. No, nilalaban mo talaga para sa team. Nandun yung pagod, puyat. Imaginein mo, main office, 3rd floor, ibababa mo yung mga produkto. Ang kasama mo niyan, mga senior citizen pa, talagang nandun din sila, nagpupuyat, tumutulong, di ba, para sa team. Pero nakakatuwa dyan kasi pag uwi mo, yung mga leaders mo, mag-e-encode ng mga income po nila, mga just for you. So meron lang po akong i-play po dito. Today, 4,000 ang income ni Mentor Reg. Let's see it this time. Rinig po ba? Rinig po. Okay, sige po. Diretso ko po Sige, Mens, punta ka po ng dashboard. Ang kanya na pong total income ay 304,800! Yay! Congratulations, Thank you, Worldwide. Thank you, Mentor. Yay! Congratulations, Mens! Yun yung isa sa mga priceless. Ito yung mga feeling, pakiramdam na hindi na kayang bayaran ng pera. Nakakapagod, oo. Puyat ka, oo. Gutom ka, yes. Pero pag nakita mo yung mga leaders mo na ganito kasaya, na makita mo na kumikita rin sila sa tulong ng negosyo na meron tayo, kahit papaano, yung pagod mo, naiibsan. Tama ba? So, anyway, yan po. Live na live. Yan, marami pa po yan sila. Tapos, ito yung time na kasagsagan na talaga. As in, limitado na lang po yung oras na meron po kami. Ngayon, eto, sobrang na-appreciate ko po itong tao na to kasi senior citizen po yan. Di ba sa office, pag senior citizen ka, naka-priority lane ka? Di ba naka-priority lane ka pag nasa office, pag senior? Etong tao na to, mentors. Wala siyang, taga-Taytay Rizal pa po yan. Wala na siyang asikasuhin pa sa main office. Pero pumupunta po siya para po tulungan po yung team. Siya po yung pumipila po para po sa amin. Na-meet pala siya ni Mentor Erlinda. Senior citizen yan, mates. Talagang nandun yung tulong niya po para sa team. Pipila po siya para lang matapos ng mabilis yung RQV na kailangan po ng grupo. Yung mga codes na kailangan po. So, teamwork, yes po, teamwork po talaga. No? So, laban lang. Tapos, eto na. August 30 na. August 30, pinatawag ko po yung kuya ko, yung ibang mga leaders. Kasi yun yung time mentors na nagsabi na sila, yung kuya ko sabi niya, Jeng, mag-repeat sapphire na lang kami, mag-diamond ka lang. Gumanon siya. Tapos si Mentor Ray, ako din, sabi niya, mag-repeat ruby na lang ako, makapag-diamond lang yung team.
So, para bang sa akin, grabe yung sacrifice nila. Pero sabi ko, hindi ako papayag. Kailangan yung kuya ko mag-ruby din, si Mentor Ray mag-emerald din. Ang kulang na lang po namin nung time na yun, isang sapphire na lang. Isang sapphire na lang, mentors. Alam nyo ba, hindi na namin malaman kung saan namin mahanap yung sapphire na yan. Hanggang meron po kong leader pag uwi namin, tumawag. Ito po yun, si Mentor Princess. Tumawag siya. Ang RQB niya po sa kabila, 12,000. Ang kabila, zero talaga. As in zero. Itlog talaga, mates. Tumawag siya. Madaling araw niyan. Sabi niya sa akin, Mentor Jen, meron po akong pay-in. 8 gold. Lahat po yun, mentors, and code sa isang side niya. Yung zero. Dun lahat ilalagay. Nag-suffer yung tao. In 1 day. Yeah, in 1 day, nag-suffer yung tao. Natatandaan niyo yung kulang na suffer namin para matapos na po. Mag-ruby sila Mentor Dan, mag-emerald si Mentor Ray. Nangyari po siya. Tapos kinabukasan, August 30 na, birthday na to ni Mentor Mitch. So wala pa rin alam yung mentor ko. Ang left RQB ko po, 97,400. Pero syempre, ako, tinanong ko pa rin naman yung kabila. O, kamusta yung mga leaders niya sa kabila? Sabi ko, kamusta RQB nyo dyan? Kasi baka mamaya, masisi ako, di mo sinabi na diamond ka pala. Sana sumabay yung kabila. Tinanong ko yung kabila kung may mga nag-hit ba. Wala daw. Ang gusto nila, October daw mag-hit. Sabi ko, sige. Kinausap ko, ganito kasi, may regalo ko kay Mentor Mitch. August 30, birthday niya. Ang left ko po, 97.4. Unti na lang, meds. 2.6 na lang. 2.6 na lang. Ang right ko, 155. Ngayon sabi ko, birthday ni Mentor Mitch. Sabi ko, irigalo na natin to. Nagpa-print ako sa leader ko ng RQB po, ng grupo. Ayan. Hindi po yan ultrasound mga kapatid. Nagpa-print ako ng RQB. Sabi ko sa leader ko, gawin mo ng 100K para tapos na. Kahit hindi ko pa alam kung saan ko pa hanapin yung natitirang 2.6. Sabi ko, tapusin mo na, gawin mong 100K. Iregalo natin kay Mentor Mitch. Sa totoo lang, yung RQB ko niyan, hindi pa diamond. Andun nun si Mentor Ikay. Nandun siya nung event po na yan. No? So, sabi ko, tapusin mo na, i-print mo 100K. Kahit 97 pa lang talaga yung RQB ko. So, iniregalo ko po yan sa Mentor Mitch po natin. At kung matatandaan nyo, nag-post po ako niyan. Sabi ko, gulatin mo yung mentor mo. Mag-rank up ka. Pero wala pa po kaming plano niyan na mag-hit po ng diamond kasi emerald lang talaga ang hinihit po namin yan. Pero grabe lang talaga si Lord, no? So naregalo po natin yung diamond na yan, pero again, hindi pa talaga diamond ang RQB niyan. Kinabukasan, August 31, nilaban pa ulit natin yung natitirang 2.6. Ngayon, eto na. Yung natitirang 2.6, mga remittance po. Remittance from abroad. Nagpabalik-balik po ako sa video niyan sa may Green Hills. Mentors, alam nyo, naging struggle to sa akin kasi 5 times akong pinabalik-balik. May mga interview and all that. Kasi bakit? Alam nyo yung AMLA? Diba? So, ang daming questions kasi nung tinrack nila yung mga padala sa akin, mga previous days na sunod-sunod, halos oras lang yung mga pagitan, kalahating milyon, 300,000, 800,000, ganun yung mga nasa bank transaction ko. So questionable sa kanila. Anong ginagawa ko? Kahit pa sinabi kong I am worldwide po, barley ni Miss Maritoni, hindi sila nakikinig doon, mentors. So ang tagal ko po dyan, 5 beses akong pinabalik-balik po dyan, pero thank you Lord kasi nailabas pa din po yung mga remittances, no? Tapos, eto na, processing ulit ng natitirang 2.6 na RQB sa main office. Alam niyo yung Tonyo's Grill sa baba, yung karinderya sa baba ng main office. So, kakain na ako doon, Mens. Finally, makakakain na ako. Umorder pa ako ng bulalo dyan. Oo, Mens. Alam mo yung pasubo ka na. Yung ibang RQB, hindi pa na-encode, pero na-process na yung codes. Ang natitira na lang ng mentors, 2 silver na lang. 2 silver, hindi pa na-encode. 10 p.m. na yun. 9 p.m., 2 silver, hindi pa na-encode. Kasi wala pa yung tao, nasa trabaho pa. Sabi ko, madali na lang yan. E-encode na lang naman eh. Kakain na ako, meds. Susubo na ako ng napakasarap na bulalo, meds.
Kaso, tumawag yung DR ko. Mentor Jen, hindi po ma-encode yung 2 silver. Sabi ko, bakit? Anong nangyari? Sabi, Mens, nakalimutan po yung password ng account. Ay, gano'n na. Nakalimutan ang password ng account. Ay, alam nyo, si Mentor Ray, tumakbo agad paakyat ng main office. Alam mo, nakiusap lang kasi pasarado na eh. Nakiusap sa CSR, i-reset yung password para lang makapag-encode. Nag-hit po kami ng rank up. Parang awa nyo na po. Ganun talaga. Okay? So, thank you Lord na pagbigyan naman po tayo at na-reset po yung password ng account ng isang mentor na mag-encode ng silver. Ay di na-reset, na-encode na. Ngayon, eto na. Lumabas na 100K RQV. 100K RQV na. Ngayon, eto. Di ba tayo, we have the chance na ipacheck yung rank up natin kung confirm na ba sa CSR or sa IT? May ganun eh. Pwede mong ipacheck kung okay na para kalmado ka na eh. Ako nung time na yan, wala na akong chance na ipacheck. Kasi sarado na. Sarado na office. Offline na yung mga staff ko natin. Ngayon, ang sistema ko niyan, habang kumakain, chine-check ko po. Mover requirements, mover maintenance, executive requirements, executive maintenance, yung mga sapphires, mga elite executives mo. Kasi hindi lang siya basta ganun mentors eh. Yung mga elite executives mo, i-check mo rin yung mga executives nila, yung mga movers nila, and all that, lahat, maintenance. I-check mo. Sabi ko, ikaw nang bahala, Lord, kasi hindi eh. Di ko na mapacheck. Di ko na mapacheck po sa IT. So, after po kumain, punta ko kay Mentor Mitch, nag-aabang kami na mag-reflect. Di ba, alas 12, alauna, normally nagre-reflect na yung rango mo sa system. Means, nung time na yan, walang nagre-reflect. Alas 5 na ng madaling araw, wala pa din. Ang Mentor Mitch, kinakabahan na. Kinakabahan na ka. Lahat kami kinakabahan na kasi means, magkamali ka lang ng isang requirement, sayang ang effort ng buong grupo. So, edi eto na. Mentor Mitch, nag-iisip na. Umuwi kami ng Bulacan, wala pa din mates. Nakatulog na kami, pagkising namin, wala pa din mentors. Sumakto Friday sa main office, release ng cheque, pumila kami. Alam nyo, habang nakapila ako doon sa main office, releasing ng cheque, doon na po nag-reflect yung diamond rank natin. Alam mo yung gusto kong sumigaw na gusto kong kalampagin yung mga taong nasa pila. Oo, late na talaga nag-reflect, kinabukasan na. As puro bago, hindi ko kilala yung mga nakapila doon. Alam mo, gusto mong sumigaw, umiyak, ganun. Kasi lahat ng pagod ba, lahat ng pagod ay naibsan nung time po na yon. Pero salamat po sa Panginoon, no, kasi naging posible po siya na kaya palang mag-diamond in 3 days. Kaya palang i-accelerate ni Lord in 3 days, no? So ito po yung naging RQV. Alam niyo, dito pa ako na-amaze. Magulat-gulat po ako, yung left RQV ko po, sumobra pa po ng 3,400. Diba 100,000 lang talaga yung encoded? Magulat-gulat ako, 103,400. Hindi ko na po alam kung saan nanggaling yung 3-4 mentors. Ganun pala talaga pag pinagkatiwala mo kay Lord. Hindi ka pagkukulangin. Sobra-sobra pa. No? So, yan po yung naging RQV po natin nung month of August. Tapos, thank you Lord kasi under ng team po natin, we have 7 sapphires, 3 rubies, 1 emerald, and 1 diamond. Pero ito yung nakaka-amaze. August 26, nag-post si Press AM. Sabi niya doon, nag-start sa copper package kasi yun lang yung afford niya. Ngayon, nag-rank up sa diamond na at new blood. Nung nakita po yan ni Mentor Mitch, nag-PM ka agad sa akin. August 26 yan na, ang hinihit po namin yan, emerald. Nag-PM sa akin si Mentor Mitch, sabi niya, Jen, ikaw ba to? Sabi ko, ay hindi po mens, emerald po ang hinihit po ng team. Ngayon, si Mentor Mitch nag-interview ng mga nag-hit ng diamond nung time po na yan. Sabi niya, wala namang copper. Ganon. Tapos, alam niyo naman ng mentor ko, high-eye talaga yun, hindi yun mapakali. Kinonfirm niya ngayon kay Press at saka kay GM. Sabi po ni GM, si Press nung time na yan, out of nowhere, nag-post lang. Kasi may nakita siya.
Pero out of nowhere, nag-post lang siya. Ganun ka-visionary po yung presidente po natin. Nag-post lang siya out of nowhere, hindi niya alam kung sino, walang pangalan. Ngayon, si Mentor Mitch hindi talaga mapakali. Binidyohan pa Mentor. So, ito na nga yung video. Diba GM, talagang ano yun? Talagang dineclare lang po ni President. Wala siyang Heart to Diamond. pinost lang niya talaga. Tapos new blood. Ano lang, out of gut feel. And that, And that is you. thank you Lord. Grabe, no? So, iba pala talaga yung power of declaration. So, ayan, na-confirm po ng mentor ko kasi talagang makulit ang mentor ko eh. So, walang imposible, mentors, no? Copper to diamond, kaya pong gawin po ni Lord sa atin. Ulitin ko po, wala pong imposible. Nagawa niya pong i-accelerate po yung diamond rank po natin ng 3 days. At pinakita po doon ni Lord na as long as tama ang puso, genuine heart, ginagawa mo negosyo ng tama, kaya niya pong i-accelerate ka. No? So from copper po to diamond, ito po magpapakita sa atin na wala pong imposible sa atin pong Panginoon. No? At ang nakaka-amaze pa po dyan kasi magugulat ka na lang sa income na meron ka. Whenever you are hitting rank up mentors, ang tinitingnan mo kasi dyan is yung RQB. Ang income susunod na lang po talaga yan. RQB ka nakafocus. Sa Mentor A po, month of August, ang kinita 207,000. Ako po, 575,000 po. Next to that, nagtuloy po yan, month of September, 298. Sa akin po, 365. Diba? So, not bad. Kasi imagine niyo mentors, nag-start po ako sa 5.6. Nag-start po ako sa copper. At ang nakaka-amaze pa doon, kung noon pumapalakpak lang tayo sa mga top mentors, nagsasabi lang tayo ng I am next, I am next, I am next, ako nang susunod, I am next, I am next. Mentors, totoo na po. Diba? Nakasabit pa tayo sa top uni-level earner na nakaraan pong anniversary and top 27 movers overall po ito ng company. Salamat po sa Panginoon kasi hindi po yan magiging posible without Him. No? And ito, yung lagi ko pong sinasabi that we are just an arrow, I am just an arrow, and the universe only pulls me back to shoot me forward. Yes, may maraming struggles, marami kang pagdadaanan, pero ang gusto kasi ni Lord, ma-stretch ka para lumabas yung totoong potential na meron ka. Para pag pinakawalan ka na hit mo talaga yung target. No? So at the same time, Genesis 12:2, iwan ko po ito sa inyo. I will make you a great nation. I will bless you and you make your name great and you shall be a blessing. Lagi niyo pong tandaan, mentors, kaya po tayo pinagpapala para maging pagpapala pa po sa marami pong tao. No? So I hope that today po ay nakapag-impart po ako something sa inyo that will help you grow sa atin pong negosyo, mentors. Lagi niyo lang pong tatandaan na lahat po ng mga bagay na meron po tayo, hindi po yan magiging posible without our Lord at lagi lang po natin ibabalik at ibabalik at ibabalik ang lahat po ng mga achievements na meron ka. Kasi kung kaya kanyang pagkatiwalaan sa maliit na bagay, definitely mas pagkakatiwalaan ka pa po niya sa mas malalaking bagay po. So again, this is your mentor Jen po. I am blessed po na maging speaker po ninyo for this exclusive mentoring po. And to God be all the glory po. Marami pong salamat. Thank you so much po, Mentor Ikay. Ayan. So, ano po, Mens, yung inyo pong DMO? Thank you so much po, Mentor Noemi, and maraming salamat din po sa tanong po, no? So, ang DMO ko talaga, mentor, sa amin po sa Lions Worldwide, meron po kasi kaming 7 a.m. na morning devotion. So, we make it sure na start of the day ay wala mo ng business, wala mo ng mga inquiries, hindi mo na kami nag-check po ng amin po mga phones. We plug in first for our morning devotion. Or if you're not familiar, it's a quick Bible study, no, sa amin pong team sa Lions Worldwide na pinangungunahan po ng bawat ace leader po ng Lions Worldwide. So 7 a.m. po yun, pero syempre 6:30 a.m. po or 6:45 a.m. nagigising na po tayo niyan. Okay? So that's our first. Yun po yung first. After that, syempre, inom ng barley. Huwag niyong kakalimutan, barley palagi. Dapat maging routine na po talaga natin yan na umiinom po ng barley po natin. After that, mentors, asikaso na po, ligo, breakfast, sunod-sunod na po yan, mentors, no? Tapos normally, ang network hours ko po talaga is magi-start po yan ng after lunch or 1 p.m.
Sunod-sunod na yan, mentors. IM5 na po yan. Prospecting, inviting, tuloy-tuloy na po yan, mentors. Starting 1 p.m. po. Okay? Hanggang gabi na po yan. Hanggang umaabot na ng madaling araw. IBP, kasi may mga internationals tayo. So IBP hanggang madaling araw na po yan, mentors. Normally, nakakatulog na po kanyan 2 a.m., 3 a.m. Ganun na po, no? So, tapos, syempre, meron pa rin naman tayong rest. Kahit paano nagre-rest tayo ng Sunday. Okay? Kasi hataw, maano ka din eh. Kailangan mo rin kasi ng mag-recharge ba, ganun. So pag Sunday po, yun yung time, mentors, na talagang naka-rest po tayo after church, pahinga, ganun. Pero during the weekdays, mentors, hanggang Saturday po yan, talagang ganun yung DMO po natin. 7 a.m. morning devotion, then asikaso, 1 p.m. network hours po, tuloy-tuloy na po. IM5, IBP. Ako po kasi, may pagkasi rin po ako. May pagkasi ako. So, meron akong ganito. I don't know if nakikita nyo. Yan. Lahat ng checklist ko nandiyan yan, mentors. Lahat ng mga kailangan kong gawin, chine-checkan ko. I do not know kasi parang, for me lang ha, parang iba yung feeling na meron kang natatapos na task, tapos na-checkan mo dito sa checklist mo. Oo, ganyan ako, mentors, para hindi labo-labo yung bang mga kailangan mong gawin. No, lalo na pag ikaw, syempre may team na o IBP sa ganyan, magugulat ka, ay, nagkasabay pala sa mentoring ng ganito, mga ganong bagay. So ako po, meron talaga akong checklist, nandoon lahat yan, mentors, ng kailangan ko pong gawin. Okay? Even yung mga small things, nilalagay ko po yan. Kasi for me, pag may nakakalimutan ako, para bang, hindi ko na naman nagawa tong isang bagay na to. May mga ganun kasi ako. I do not know, baka ako lang to, pero baka meron din dito, mentors, no? So, yun. Ganun po ako, mentors. Network hours ko po is from 1 p.m. onwards na po yun. Ganun po. Ayun Thank po. you po, Mentor Jen. Yan. Yung question po is from Mentor Ikay. Ayun po. So, thank you po. Yan, tama po, no? Una, balik natin kay Lord, no? Pagkagising pa lang natin, yan, sa Lord na po una sa lahat. So, yan. Meron po akong second question, Mentor Jen, from Mentor Ronald. Paano po kayo nakabuild ng core leaders nung nag-start po kayo? Thank you so much po, Mentor Ronald. Actually, whenever you build a team, you really have to start with the foundation of relationship. Relationship talaga. Yung mga core ko po, mentors, wala ako nung talagang masabi ba na warm market ko sila. Kasi most of them talagang cold market ko po. Ang warm ko lang doon, isa lang, pero hindi ko pa talaga siya ganun ka-close. Alright? So yung core leaders ko po, mentors, most of them cold market, tapos nag-build lang talaga ako ng relationship. Relationship po talaga ako nag-start sa kanila. Yun yung naging foundation po namin. Okay? So, sasabayan mo yan, pag unti-unti, naka-build ka na ng relationship sa kanila. Kasi mentors, madali na lang magpa-hit sa kanila ng goal, madali na lang magpa-rank up sa kanila kapag meron kang na-build na relationship. Kasi imaginein mo to, hindi kayo magkakilala, out of nowhere, sinabihan mo siya, Mens, mag-hit ka rank up. Sino ka ba para pakinggan niya? Parang ganun, kasi wala na bang na-build na relationship. Okay? So, ako po talaga, ang ginagawa ko, build relationship, kahit hindi lang sa core, sa lahat po ng mga DRs ko, sa lahat po ng mga leaders ko. Ang strength ko po kasi ay keeping, kasi S po ako. Mukha lang tayong I. Pero S po talaga ako. Okay? Steady po, yun ang personality ko. So yun yung naging strength ko kasi, keeping talaga. I'm more of relationship, building relationship sa kanila. Ngayon, siyempre, hindi naman tayo matapos doon. Hindi pwedeng relationship lang palagi. Kailangan may mga goals din na nahihit. So, doon ko na sila unti-unti mentors. Ulitin ko po, mas madali pong makapagpahit sa mga leaders mo ng mga goals na meron sila, rank up man yan, kotse man yan, kapag meron ka pong na-establish na relationship po sa kanila. And through that, since nakabuild ka ng relationship, alam mo yung kahit pa dumarating kami sa point na sila yung core ko po mismo, yung bang, ganyan ka na lang. Yung bang, vocal na sila. Ganyan, vocal na sila sa isa't isa. Ganyan ka na lang, di ka na mag-hit ng rank up. Di ka na maglalabas sa sasakyan mo. Ganun na sila. Ganun na sila, mentor. So, wala na sa kanilang offend. Kasi yung offend na word, means pang-immature yun.
pang-immature yun. Kaya kailangan natin mag-grow up. So sa amin po, yung core ko, ganun sila mentors. Hindi na sa kanila yung bang, pag sinabi mo, ano, ganyan ka na lang. Hindi na sila yung masaktan. It's a challenge for them na mag-step up. Ganun po sila. At kahit hindi na sa akin manggaling na yung magsabi na, ano, ganyan ka na lang. Sila-sila na mismo. Sila-sila na mismo kasi gusto nila pare-pareho, buong core, lahat may achievements, lahat car achievers. Kasi ang goal po talaga para makabuild ka ng strong dito core leader. Ang amin pong standard po diyan sa Alliance Worldwide is aside from car achiever ka, Millionaires Club ka, naka-rank up ka. Yun po yung core na masasabi talaga namin sa Lions Worldwide. Yun po yung naging standard po namin. Okay? Kaya lahat, ang goal ay hindi ubra na, alam mo yung nasa mediocre average level ka lang. Kailangan mo mag-step up kasi you are a core of the team. Ayun po, men. So that's for me, Mentor Ronald. Talagang nag-build ako na relationship sa grupo para whenever you need someone, no, mas madali na lang. Gusto mo silang makausap, makapag-build ka communication sa kanila, madali na lang po. Magpahit ka ng rank up, madali na lang po. Ayun, Mens. Thank you po. Yeah. Thank you, Mentor Jen. Mentor Jen, last two. Ayan. Ito po, from Mentor Joyce, at saka pagsamahin ko na po din siguro to. From Mentor Joyce, paano po kayo nakapag-approach sa mga warm nyo? And second question, no, saan po kayo kumukuha ng prospect? Sa teams. Yun. Thank you so much po, Mentor Thank you Joyce. po. Sa malupit po nating leader yan, si Mentor Joyce. Isa rin po yan sa mga naging inspirasyon po namin na nagsisimula po sa business, no? So, ganito po siya, mentors. Paano po yung approach ko po sa mga warm? Actually, ganito. Di ba si Mentor Jen, mahiyain na po. So, ang friends ko, bibilang lang po talaga. Bibilang lang talaga. Sobrang mahiyain ko. Ngayon, yung mga warm market ko po, nawala na yun. Most of them, mga classmate po namin na Mentor Mitch and churchmate, ganun. Okay? So, nung nagsisimula ako, syempre, ang pinocus ko muna na prospect, warm market. Kaso yung warm market ko na yon, nawala na nga po sila. Kaya kung papansinin niyo po ngayon, ang network ko po ngayon, puro cold market na. Puro cold market na po. Yung mga warm, yun nga ang ano eh, kung sino pa yung warm, yun yung nawala, yun yung mga hindi naniwala sa'yo. Okay? Kung sino yung cold, yun yung natira po. Okay? So, however po, nung nagsisimula po ako, when it comes to approaching my warm market po mentors, ay talagang more of the product approach po ako. Hindi po ako nag-start sa opportunity kasi nga po, nung nagsisimula, walang naniniwala sa akin na magpe-present ka milyon-milyon, di ba? Tapos, wala pa kaming resources nun, di ba? Nung nagsisimula po. So, talagang more of the product approach po ako. Okay? However, since Garcinia Cambodia ang ino-offer ko nung time po na yun mentors, so whenever I approach my warm markets via Facebook po nila, Messenger, yung iba sa kanila na-offend. Oo, kasi piling nila, ang taba-taba nila, kasi ino-operan ko ng Garcinia Cambodia. Ganon. Yung iba sa kanila na-offend. Pero nag-join naman. Nag-join naman sila. Yun nga lang, yung mga warm market ko kasi mentors, nawala talaga sila dahil, paano ba sabihin? Di ba si Mentor Mitch model? Ako call center. Yung mga warm market kasi namin mentors, may mga degree. Matataas, alam mo yun. Kasi kami ni Mentor Mitch, kami yung kami yung list na masasabi sa section namin. Oo, kasi hindi kami yung laging, alam mo yung mga bit yun, lagi nasa flying colors, yung mga top, ganyan. Pero, thank you Lord, kasi gumraduate kami ng sa honor roll. But anyway, yung mga warm market namin mentors, ganun sila. So, mababa yung tingin nila sa amin, ni Mentor Mitch. There was a point na, yung niremove ka sa group chat ng mga classmate mo nung high school, yung mga alumni, ganyan, niremove kami. Ganun. Pero wala kami ino-offer doon na networking. Wala talaga. Okay? So, niremove kami doon. So, kaya yung warm market namin mentors, nung nagsisimula, alam mo yung napajoin namin sila, tapos nadamay-damay na sa mindset, ay, wala kang patunguhan dyan, ganyan. Nadamay-damay na. So, nawala po yun. Pero nagsisimula talaga ako, ang approach ko po sa warm market ko, more of the product approach po.
Okay? Tapos, barley, kape, yan, mga call center, yung mga naging katrabaho ko po sa call center, product, Garcinia Cambodia. Yun. Yun din po yung isa sa naging malaki ko pong market, yung mga katrabaho ko po sa call center. Product approach po, Garcinia, kape. Yun. So, wala po akong napa-network sa kanila, sa mga warm market ko. Pero, ang nakaka-amaze doon, ang mainam kasi mentor sa warm market mo, nandyan lang sila, nanonood sa'yo. Totoo yun. Nandyan lang sila, nanonood sa'yo. In-approach ko sila since 2017 pa. Alam nyo, nag-i-inquire na ngayon. Yung iba sa mga members ko na warm market ko before, na hindi sumama, pero nag-join sila nung simula, bumabalik na ngayon. Kasi bakit? This time, wala na silang masabi eh. Noon kasi marami silang nasasabi. This time, wala na silang masabi. Bakit? Nakita na nila, may resulta na. May mga ganong tao talaga. Okay? Pero ang naging network po ngayon, ang team ko po ngayon, mentors, more of the cold market talaga. Yung mga warm market ko, nagbabalikan na lang. And again, ang naging approach ko po sa kanila na nagsisimula po ako, more of the product. Okay? Product approach po. Okay? So, yun po mentors. Ang sabi naman po ni Mentor Bernadette, saan po kayo, saan nyo nakukuha ang mga prospect ng team nyo? Ngayon po mentors, ako personally, cold market na. Cold market na po, as in, via Facebook, magugulat ka na lang, may mga nagme-message na po sa'yo. Oo, ganun. Yun kasi yung mainam mentors kapag binobroadcast mo rin talaga yung Facebook mo, na alam ng tao na nag-networking ka, alam ng tao na barley yung produkto mo. Okay? So, unti-unti mentor sa mga prospect ko po, more of the cold market talaga. Ngayon, okay? So, and I do not know kasi on my point, mas nagiging madali po sa akin kapag mga cold market, mas madali, alam mo yung mas nakikinig sila, ganun. Hindi ko nilalahat ng warm market Pero sa akin po kasi mas nakikinig sila kasi do walang na-establish na relationship kasi nga cold market, pero nandun yung submission na makinig sa top mentor. Oo, ganun sila mentors. So most of my prospect po ngayon ay talaga mga cold market na Facebook, ganun, tapos nag-a-add ako, ganyan. Kasi para lang din po aware kayo mentors, yung Facebook ko po ngayon, second account ko na kasi yun. Yung unang account ko po, organic po yun, na meron akong 53,000 followers na organic, nawala yun. Nawala yun mentors, dinisable permanently ni Facebook. Kaya ngayon, medyo maingat na ako when it comes on running ads, when it comes on boosting. Yan. So, nag-iingat na ako mentors kasi ayaw ko nang maulit. Nandoon ang lahat. Nandoon lahat sa unang Facebook ko. Wait lang po. So, ayun mentors. Kaya, ang prospect ko ngayon, more of cold market, Facebook, ganon, tapos Instagram, yan, minamaximize ko rin po ang Instagram kasi ang Instagram, most of the people na nandiyan, may pera, mayaman, okay? So kung gusto mo talaga, mas mapabilis, nag-i-Instagram po ako, mentors, doon po ako na mimingwit ng mga isda, ayun po. Thank you po. Ayan. Thank you po, Mentor Jen. No? Relate din po ko dyan sa cold market. Ayun po, no? So, iba po talaga din. And last na po, kay Mentor Babes, paano po kayo, Mens, nagsiset ng event nyo sa team? Mens, thank you po. At ano po ang mga activity nyo? Okay. So, when it comes to, from Mentor, sino po, Mentor? Viset po. Mentor Viset. Yan. Hello, Mentor Viset. Isa yan sa mga power leader po. No? Si Mentor, ay, tawag ito. Pero nawala ako. Ayan. So, ayun. When it comes to events mentors, actually, kinokopya lang din naman po namin mentors, yung mga big teams, MVP, Blast, kinokopya lang po namin mentors. However kasi, pakinggan nyo itong mabuti isa sa mga sign na meron kang grupo, lumalaki yung team mo kapag nagpapa-event ka. Kapag nagpapa-event ka.
huwag kang laging dedepende sa event ng mother team. Dapat ikaw mismo, meron kang sariling event mo. Dapat ikaw mismo, meron kang sariling plano para sa team mo. Alam niyo kung bakit? Kasi pag ikaw, lagi ka na lang dedepende sa event ng mother team, ang sistema niyan, hindi ka nag-grow. Kasi every time na magpapa-event ka, mentors, makikita mo dito kung sino yung mga leaders na merong skills sa ganito, sa ganyan. Makikita mo dito yung mga connection na meron ka din. And at the same time, mas lalabas yung potential ng team mo. Ganun kapag magpapa-event ka. Okay? So kami po sa Lions Worldwide, kapag 1 million na yung isang leader, tapos may team na siya, mag-launch ka na. Mag-launch ka na ng team mo. Okay? So, ikaw na mismo magpa-event sa grupo mo. Ikaw na maging creative kayo. Pa-meeting ka sa team mo, 'di ba? Tapos maging creative kayo. Ano ba, may raffle ba? May pa-surprise ba? May mga incentive ba? And all that. Okay? So, ganun po yung ginagawa po namin sa team. So, nito pong nakaraan, month of August 2023, ay nag-first anniversary na po yung Team Bliss. Diba? So, doon mo makikita, every time po from grand launch, unti pa lang kayo, sumunod, first anniversary nyo niya, dumadami na, sumunod na anniversary, palaki na ng palaki. Doon mo kasi makikita yun. Doon mo makikita, ay, lumalaki na yung team mo. Ganon siya, mentors. Kailangan nyo pong magpa-event. Huwag kayong aasa lang lagi, ha? Huwag kayong aasa lang lagi sa mother team. Dapat ikaw mismo may plano ka para sa grupo. At saka alam nyo, ma-appreciate yan ng team mo. Ma-appreciate yan ng team mo, mentors. Ay, nag-i-event kami. Sila mismo, alam nyo, na-e-excite din sila. Na-e-excite din sila, mentors. Oo. Kaya kahit abroad, mentor Jim, paano kami abroad? Miss, kahit abroad ka, pwede. Paano po, miss, yung mga leaders ko? Iba't ibang lugar o via Zoom, pwede naman. Diba? Pwede po yan, mentors. Okay? So, ganun po kami sa amin pong team. Paano po kayo nagsiset ng event? Ganun po, mentors. No? Patawag ng grupo, batuhan ng mga suggestion, creativity, lumalabas, hanggang we come up with an idea. Okay? Tapos, syempre, hindi lang naman basta idea ang kailangan dyan. May finances din na involved po dyan. So, ikaw, as a mentor, nandun din yung eagerness mo na, okay, reinvestment kasi siya para sa grupo. Huwag mo siyang itatrato as gastos. Ay, mapapa-event pa ako. May pa-catering pa yan. May pa-awards, palaki pa yan. Parapol. Huwag mong itatrato yun as gastos. Treat it as reinvestment kasi para yan sa grupo mo. Reinvestment mo yan para sa team. Okay? So, kung ikaw nagsisimula, nung nagsisimula kami ng grand launch ni Lions Worldwide, ambagan ang core. Oo, nag-aambagan talaga kami noon, 5K, gano'n, 3K. Mairaos lang yung grand launch namin ng Lions Worldwide. Pero ngayon, this time, mentors, magugulat ka na lang sa provision po. Okay? So, gagawin mo yan para rin po yung grupo mo lumaki pa. Mag-grow pa, means at ma-monitor mo, ay lumalaki na talaga yung team. And ulitin ko, isa po yan sa mga sign na lumalaki na ang team mo kapag nagpapa-event ka po. So, yun po, means. Thank you po.